tayo guys sa ano, Manala ng Asumi. Masakot na to ng Fujiishi City. Tapos siguro mga 15 minutes na lang tayo, or less than 20 minutes na lang tayo. Pasok tayo ng Tsuru. By the way, dito pala sa Japan, maraming mga kumpanya ng na nakakalat lang. Dati pa sa atin naka-compact siya sa mga industrial park. Dito sa Japan, kalat-kalat lang siya. Yan, may citizen sa kanan, citizen. Relo. Taas pala guys, expressway yan, taas expressway. Yan, citizen naman yan, another citizen. Guys, dito medyo hindi pa tapos yung daan sa taas, so medyo matipid talaga dito, pero ang gandahan naman kasi dito bigayan lang. Hindi kasi ito main road. Paglabas natin mamaya, yun main road na siya. Pero mabilis dito yung biyahe. Yan. Okay na. Ito na yung tsura ng Japan countryside. Parang ano lang siya, parang same din sa atin, kaso wala, kukunti lang yung mga tao sa labas. Yung sa taas expressway yan. So pag nasa countryside ka, talagang must or necessity yung yung sasakyan, kasi kung wala kang sasakyan, mahirap yung transport mo, pag-commute mo rather. Ito yung oras pa lang ngayon, nasa 8:09 pa lang, so hindi pa ganun kaliwanag. Kasi pag winter kasi medyo mahaba yung madilim. Pag summer naman, mahaba naman yung liwanag. Next natin nalilikuan, next pala na traffic light, yun na yung main road. Yung ating palang dinanan ay isang service road, so mas mabilis yung biyahe para sa main road. Tapos manotice nyo guys yung street sa Tamichi or yung mga hindi expressway, mga bayan-bayan, hindi gano'ng kalaki, maliit lang siya, one lane lang kabilaan. Yung mga bypass na medyo malalaki, mga 3
lanes kabilaan or 2 lanes. Tapos well lighted dito sa well marked yung mga ano, yung mga construction site. Tapos mostly yung makikita nyo sa sasakyan naka ano, yellow plate or K-cars. Yan, mga yellow plate. Yung isa naman yan, yellow plate yan. Kaso nga lang, ano lang yan siya. Tawag dito parang kung may rapid at tawag dyan. Yung naka Fujisang siya. Pero yellow plate yun, kasi ano yan, yung tanpo. So papasok tayo guys ng ano, ng bayan ng Churu. Bayan pala dito yung bayan para sa atin dito barangay lang may kasi malaki pero yung populasyon maliit diba yung sa amin nasa lala yung 10,000 lang yun na families 24,000 pero yung area niya malawak yung populasyon na yung makonte tapos yung para sa Japan yung address pala inauna dito yung ano yung postal code tapos province, tapos bayan, tapos ng bayan ay barangay, yan ganun. Tapos doon mismo sa bayan, sa may pangalan, doon na nakalagay yung ano, yung province, parang province o Pampanga, municipality o Pagala, parang ganun. So alam mo na yun ay province, yun ay bayan o province, diba? So, unlike sa atin, yung bahay. Tapos pinakahuli yung ano, yung postal code dito baliktad. Ngayon na-notice ko, mas maganda yung dito sa kanila. Kasi kahit hindi mo basahin, unahin mo lang yung sa ilalim ng pangalan mo na address. Like yung postal code muna. Kasi dito, pag sila nag-search, postal code muna. Postal code. So, alam na nila kung saan. Barangay yan. Kasi may postal code na sa atin ulit mo i-enter lahat para pinpoint yung bahay dito pag search mo ng ano ang postal code pag sa amin sa isang barangay dalawang sityo so makikita mo agad. By the way guys, dito pala sa Japan countryside maraming nagbabike din pero may mga daanan na medyo makitid na talaga like yung Churu kasi medyo bulubundukin yung Churu tapos malit lang siya na syudad parang sa atin hindi ko alam kung ano yung nagkabalit ito kasi ang liit na itong syudad eh tapos yung mga bahay notice nyo pakunti lang yung may bakod. Sorry, walang bakod eh kasi parang hindi na mahalangan bakod dito. Kasi generally safe naman yung mga bahay eh. Tapos yung ibang nilalakad na yan, punta yan sa mga station. Ngayon yung downside pag nasa countryside ka, yung train hindi ganun karami. Dito may maraming biyahe ng train sa amin kasi walang ano eh, walang train.